So ngayon po mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng isa sa atin pong fundamental beliefs na kung saan ay sa tingin ko ay very important para sa atin na magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa patungkol sa ating fundamental belief number 10. Ayan. So alam niyo po ba yung number 10? Ang number 10 po, ito yung tinatawag nating the experience of salvation. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, ay napakarami ng mga instant na online preacher. Ang dami ng mga instant online debater ng ating pong mga church na kung saan nakikita ko yung mga topic nila, ang kanilang nire-represent na church ay Adventist, pero ang doctrine ay hindi na Adventist. At medyo sa akin, sa mga mahihilig sa debate, alarming yon kasi iisipin ng iba na yun yung ating position as a church. Kaya naman, sa tingin ko ay importante na ating pong pag-aralan ang tungkol sa salvation. How do Seventh-day Adventists understand the experience of salvation? So sa ating pong fundamental beliefs, mga kapatid, meron tayong statement of belief. Yun yung pinaka-preamble ng bawat doctrine natin. Ito po yung nakalagay sa statement of belief natin sa fundamental belief number 10. Ang sabi dyan, in infinite love and mercy, God made Christ, who knew no sin, to be sin for us, so that in Him we might be made the righteousness of God. Diyan po sa unang sentence na yan, makikita po natin na dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa Kanyang habag, ginawa niya si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan na maging kasalanan. To be sin for us. So that in Him, we might be made the righteousness of God. Kung papansinin natin dyan pa lang sa statement na yan, tayo po ay ginawang matuwid dahil kay Kristo. Nakikita po natin, bakit? Sapagkat tayo po ay walang kakayanan sa ating sarili na mag-produce ng righteousness, kaya naman si Kristo ang siyang gumawa ng ating katwiran. Siya yung ating katwiran. Led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Lord and Savior. So tayo, dahil tayo rin po ay patay sa kasalanan, ang ginagawa ng Holy Spirit, tayo po ay muling binubuhay spiritually ng banal na espiritu upang tayo po ay makaresponse doon sa biyaya ng ating pong Panginoon. So ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Ano po? At ang sabi diyan, si Jesus Christ yung ating Savior and Lord, substitute and example. Mamaya ipa-further clarify po natin yung mga bagay na yan. So basahin ko lang itong ating fundamental belief statement. This saving comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. So ang salvation ay regalo ng Diyos. Ano po? Through Christ, we are justified. Dahil kay Kristo, tayo po ay pinawalang sala, inaring ganap, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Sa madaling salita, tayo po dati ay naaalipin ng kasalanan, pero dahil kay Kristo, tayo po ngayon ay na-delivered from the lordship of sin. Nagkaroon ng ng lordship. Ang atin na ngayong Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. The Spirit renews our minds. Eto pa, through the Spirit, we are born again and sanctified. Tayo rin po ay binanal. The Holy Spirit renews our minds, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. Ngayon, dahil tayo ay naligtas ng biyaya, binigyan tayo ng lakas upang tayo ay makasunod at magtagumpay sa kasalanan, kaya naman tayo ay sumusunod sa kautusan dahil tayo ay niligtas ng ating Panginoon. Hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay niligtas. Abiding in Him, we become partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and in the judgment. So dito gusto kong bigyan din ng konting diin na dahil sa ating pakikipisan sa Kanya, abiding in Him,
tayo po ngayon ay naging partakers of divine nature at meron din tayong assurance of salvation. Ano po, pag sinabi nating assurance of salvation, meron tayong kasiguraduhan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng ating lakas. So ngayon, why we need salvation? Sa tingin niyo mga kapatid, bakit kinakailangan ng isang tao ang kaligtasan? Bakit ba natin ito kinakailangan? Bakit pinag-uusapan sa Bible? Simple lang. Because of the reality of sin. Naniniwala ba kayo na talagang may kasalanan, may kasamaan, may evil sa mundong ito? Dahil totoo na merong kasalanan, kinakailangan itong i-address ng Diyos. Ang sabi nga ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities, yung ating daw mga kalikuan, have separated you from God. Dahil sa ating mga kalikuan, tayo ngayon ay nahwalay sa Diyos. And your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So dahil sa ating kalikuan, kasalanan, tayo ngayon ay nahiwalay sa Diyos at tayo ngayon ay yung kanyang muka ay naitabon o natakpan dahil sa ating mga kasalanan. Kasi yung glory ng Diyos, hindi na kayang tignan ng makasalanang tao. The moment we see the glory of God, ay mamamatay tayo. Kaya nga ang nakita ni Moses, yung likod lang eh. Di ba? Naalala niyo yun sa aklat ng Genesis? At ang sabi pa nga, Romans chapter 3, verse 10 to 12, there is none righteous. No, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. So pinapakita sa atin ng Romans chapter 3 na walang tao talaga ang matuwid. At dahil walang taong matuwid, walang tao na makapagliligtas ng kanyang sarili. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo mula sa kapahamakan, mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, at lalong hindi mo kayang iligtas ang kapitbahay mo, o ang anak mo, o ang asawa mo. At tandaan po natin, ang kasalanan, una, ito po ay rebellion against God. Pag-aaklas laban sa Diyos. Kapag sinuway mo ang kanyang utos, pinapakita lamang nito na ikaw ay nagre-rebelde sa kanya. Kaya nga sa Genesis, di ba, ang design ng Diyos ay heterosexual marriage. Ibig sabihin, lalaki at babae ang dapat na maging mag-asawa. Kapag ginawa mo yung homosexual, yan po ay rebellion na sa Diyos. Kasi hindi yun ang design ng ating Diyos. Kaya sin is a rebellion against God. Pangalawa, sin as a broken relationship. Nasira yung magandang relasyon natin sa Diyos. At number 3, sin as a state. Corruption of the heart and deeds. Ibig sabihin, ang kasalanan, hindi lamang siya rebellion laban sa Diyos, hindi lamang siya broken relationship, kundi kalagayan na natin. Sa madaling salita, nung nagkasala sila Eva at si Adan, yung ating pong likas, yung ating nature ay naging makasalanan na. Kaya mapapansin nyo, ang tendency natin magkasala. Naalala ko dati, wala namang nagtuturo sa akin na mangupit. Pero kapag nakasampay yung pantalon ng papa ko sa pako, inaakit ko yan. Yung, alam niyo yung bulsa na may bulsa pa, na maliit. May mga bare yan. Kinukuha ko yan. Diba? So, ibig sabihin, talagang naging likas na natin. Meron tayong inclination sa pagkakasala. Sabi nga, sa atin din pong fundamental beliefs, sin is not merely an act of disobedience to God's law. Ang kasalanan ay hindi lang siya yung paglabag sa kautusan, but also a deep corruption of the heart. Ito daw yung pagiging corrupt ng ating puso and an indwelling force within human nature. Kaya mapapansin mo, meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa at yung ayaw mo, nagagawa mo. Di ba? It is not just about what we do, it's about who we are apart from God's transforming grace. Kaya kapag hindi ka pa nababago ng Diyos, makikita mo yung impulse ng kasalanan ay napakalakas talaga sa atin. The Bible reveals that sin affects not only our actions, but also the very core of our being, the heart and our inner desires. Kaya makikita natin,
Ayaw man nating aminin man natin sa hindi, talaga may kita natin na yung ating desire ng ating puso ay nakakling sa paggawa ng kasalanan. Sabi nga ng aklat ng Awit 58 verse 3, the wicked have turned away from the womb. Ano daw? Sa ano pa lang? Sa sinapupunan pa lang. These who speak lies go astray from birth. Psalms 51 verse 5, behold, I was brought forth in guilt. Ang nagsasalita po rito ay si David. And in sin, my mother conceived me. Bakit? Sapagkat tayo by nature ay, nung nagkasala sila Eva at Adan, tayo po ngayon ay pinanganak na sa tinatawag na post-fall condition ng sangkatauhan. Sabi nga ng Romans chapter 7, verse 16 to 20, but now, no longer am I the one doing it. Yung kasalanan po ang tinutukoy dito ni Paul. But sin that dwells in me. Ano daw? Hindi na siya yung gumagawa ng bagay na ayaw niya, kundi yung kasalanang nananahan sa kanya. For I know that good does not dwell in me, that is in my flesh, for the willing is present in me, but the doing of good is not. Ito yung gusto ko, pero hindi ko nagagawa. At yung ayaw ko, siya kong ginagawa. Ito yung talata na yon. Ano, parang gusto kong bumait. Yeah? Pero di kong magawa. Verse 19, for the good that I want, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. But if I do the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin that dwells in me. Kasi nga, ang kasalanan, hindi lang siya action, kundi naging state na rin, naging kalagayan na rin natin. Pansinin niyo yung sinabi ni Ellen G. White. Sabi ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, but they were told that their nature had become depraved by sin. Yung kanilang nature ng mga tao ay na-depraved ng kasalanan. They had lessened their strength to resist evil and had opened the way for Satan to gain more ready access to them. In their innocence, they had yielded to temptation, and now, in a state of conscious guilt, they would have less power to maintain their integrity. Kaya may kita natin yung reality ng kasalanan, na talagang Diyos lang ang may kakayahan na i-address yung problema ng buong sangkatauhan. Sabi pa ni Ellen White, man had become so degraded by sin that it was impossible for him in himself to come into harmony with him whose nature is purity and goodness. Ano daw? Ang tao daw ay talagang nababa, na-degrade ng kasalanan na talagang imposible sa atin na magkaroon ng harmony sa ating Diyos na kung saan ang nature ay purity and goodness. Romans 3:23, for all have sinned. Ilan daw ang nagkasala? All. And fall short of the glory of God. So, pansinin natin, pag sinabing lahat, lahat. Tama? Sino rito yung since birth hindi pa nagkasala? Taas ang kamay. Hindi pa nagsinungaling. Walang makapagsasabi sa atin, ako, hindi pa ako nagsinungaling. Sinungaling ka. Pag ganon. Di ba? Kasi lahat tayo ay ano daw? Nagkasala at hindi tayo makaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men. Nang pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Kaya ang lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So everyone commits sin. At ang sabi ng Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman tayong lahat, darating tayo sa punto na tayo ay mamamatay dahil sa pagpasok ng kasalanan. At ang kamatayan dito, hindi lang ito yung first death or yung initial death, kundi ito rin yung death na binabanggit sa Revelation chapter 21 na second death, doon sa dagat-dagatang apoy. So ito yung ating syllogism. If everyone committed sin, and the wage of sin is death, therefore everyone will experience death. Ito yung nakalulungkot na reality na mararanasan ng buong sangkatauhan dahil sa kasalanan.
At ang sabi nga, ito yung binabanggit natin sa Revelation 21 verse 8, yung second death na binabanggit dito ay sa lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Ano po? Because of the effect of sin in human life, God need to deal with it. Kinakailangang aksyonan ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po sa story of redemption, ang nag-initiate ng kaligtasan natin, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang unang nag-initiate para tayo Ang tao hindi. Ang ginawa nila Eva at Adan, nung nagkasala sila, anong ginawa? Nagtago. Nagtahi muna, nagtakip muna ng nila, tinakpan yung kasalanan nila, then nagtago. Nung tinanong ng Diyos, Adan, kumain ka ba? Anong ginawa mo? Paano mo nalaman na kayo hubad? Yung babae po kasi. Nagturo. Yan nung si Eva, ikaw Eva, ba't mo ginawa yon? Yung ahas po kasi. Di ba? Imbis na umamin sa pagkakasala, Lord, nagkasala ako, patawarin niyo po ako. Lord, siya po kasi. Di ba? Parang bata na nakabasag ng baso, then sasabihin niya, si kuya po, di ba? Si ate po, tinulak ako. Di ba? Nagturuan na. Blame game. So sin corrupted the perfect creation of God. Lahat ng perpektong nilikha ng Diyos na-corrupt ng kasalanan. Sabi nga ng isang Bible scholar, ay ang kasalanan para siyang yung nasa bakalan ng tawag, yung rust. Di ba? Para siyang kalawang. Ang ganda-ganda ng pagkaka-welding, ang ganda ng pagkakagawa, then kinalawang. So parang ganun yung kasalanan. So, ever since God is holy and sin is evil. Talagang magmula pa sa walang hanggan, ang Diyos ay banal. At ang kasalanan naman ay talagang kasuklam-suklam. And God is good and sin is wicked, therefore God needs to eliminate sin. Hindi po pwedeng mag-coexist ang isang bagay na opposite sa character ng ating Diyos. So, ang question ngayon, what must I do to be saved? Ano ang kinakailangan kong gawin upang ako ay maligtas? Ang sabi ng Acts 16:31, and they said, believe in the Lord Jesus Christ. Ito po ay si Paul at si Silas. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At nasabi pa nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ano daw? For God so loved the world. Ibinigay niya yung kanyang anak na ang sino mang mananampalataya ay ano? Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung kagandahan sa ino-offer ng Diyos. Once you believe, you can claim you are saved. Pero sabihin natin, ba't namamatay pa rin tayo? Di ba? Kung meron na pala tayong eternal life, sabi ng talata, alam niyo po, ang Bible, meron siyang tinatawag sa theology na already but not yet. Ibig sabihin, meron ka ng assurance. Pagbalik ni Jesus, meron kang kasiguraduhan na meron kang buhay sa Kanya. Pero ngayon, hindi mo pa talaga mararanasang aktual yan. Sapagkat kinakailangan dumating muna si Jesus sa glorification para ating ma-experience yung eternal life na yan. Ang kagandahan sa atin, meron tayong assurance. Kaya alam niyo yung kantang Blessed Assurance? Yeah, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. And then, ear of salvation. Purchase of blood, born of His Spirit, washed in His blood. Di ba? Meron tayong assurance ng salvation dahil si Kristo ang tumubos sa atin. Ang sabi nga ng Ephesians 2, we are saved not by the works of the law. Dito maraming nalilito. Ang akala ng iba, tayo ay naligtas ng kautusan. Hindi po. Ang tagapagligtas ay si Kristo. At ang kautusan ay bunga ng pagkakaligtas sa atin. Kaya once na ikaw ay niligtas ni Jesus, sinelyuhan ka ng banal na Espiritu, at dahil sinelyuhan ka ng Holy Spirit, magbubunga ka ng bunga ng banal na Espiritu. Magmamanifest sa iyo ngayon yung paggawa ng mabuti. Susunod ka na ngayon kay Jesus sapagkat siya iyong iniibig. Sabi nga ng Ephesians 2, verse 8 to 9, for by grace
You have been saved through faith and not of yourselves. Hindi sa iyong sarili, it is the gift of God. Pag sinabing gift, meron ba kayong ambag sa gift? Di ba? Halimbawa, may nanligaw sa'yo. Halimbawa, may nanligaw kay Shane. Oh, flowers for you. Bayaran mo na lang 500. Di ba? Ano yun? Hindi yun regalo, hindi yun gift. Di ba? Parang utang yun, 5-6. Pag sinabing gift, wala kang ambag doon. At ganun ang kaligtasan. Ito ay regalo ng Diyos sa lahat. Pero ang makakatanggap lang ito, yung mananampalataya, yung magre-response. Kaya nga sabi dyan, not of yourselves. Hindi sa iyong sarili. Not as a result of works, hindi bunga ng iyong gawa, that no one should boast. Kasi kapag bunga ng gawa mo, ang kaligtasan mo, pwede kang magyabang. Sasabihin mo, nung nakarang araw, nagbigay ako ng 20 sa pulube. Sasabihin naman ng isa, dapat mas ligtas ako sa'yo. Bakit? 50 pesos yung binigay ko. Di ba? Pwede kang magyabang kapag naka-base sa iyong gawa. Sasabihin mo, 50 pesos lang pala ako. 7 bingo corned beef. yung binigay ko, meron tayo dyan. Di ba? Kaya mas mas mahal yon. Ang punto, ang gusto ng Diyos ay makita natin na ang kanyang pagliligtas ay biyaya. Kaya nga ang tawag diyan gospel. Ibig sabihin ng gospel, mula sa salitang Griego na evangelium, ibig sabihin ay good news. Mabuting balita na merong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Sabi nga, according to the Bible, having faith is not only a human endeavor, but also a reaction to God's grace. Even though faith entails making a conscious decision to trust God, its core conviction is that God alone is the source of salvation and spiritual life. Kasi ang sabi ng iba, sino ba yun nanampalataya? Di ba ang tao? O di may part ang tao, hindi po ganon. Kasi kahit yung ating pag-response ay dahil yan sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kanyang habag. Dahil sa kanyang kabutihan. Kaya ka nakapag-response. Ang nasa sayo na lang kung itutuloy mo ba o hindi? O i-reject mo ba? Kaya tayo Seventh-day Adventist, ang paniniwala natin, we are saved in Christ. As long as you are in Christ, hanggat na kay Kristo ka, meron kang assurance of salvation. Pero kapag nireject mo si Jesus, tumalikod ka, wala kang assurance of salvation. Kasi tinalikuran mo siya eh. 'Di ba? Iba tayo sa OSAS. Kasi alam niyo yung OSAS, once saved, always saved. Sa kanila, kahit anong gawin, ligtas. Kasi once you are saved, you are always saved. Meron akong naka-debate niyan around 2010. Talagang tinanong ko siya. Ang tanong ko sa kanya ay, ibig mo bang sabihin, pag ako ay tumalikod, ligtas pa rin ako? Sabi niya, oo, ligtas ka pa rin. Kasi may eternal life pa na nga eh. Next question ko. Pag ako ba sumamba sa ibang Diyos, ligtas pa rin ako? Oo, ligtas ka pa rin. Next question ko, ibig mong sabihin, okay lang sa Diyos na meron kang ibang Diyos at ililigtas ka pa rin. Doon siya hindi nakasagot. Talagang, kasi sabi mo sa kanya, paano ka ililigtas ng Diyos na kung saan hindi naman pala siya yung Diyos mo? Meron ka naman palang ibang Diyos. Kaya yung once saved, always saved, hindi siya talaga biblical. Hindi talaga siya kayang suportahan ng Bible. Sapagkat sa Bible, napakaraming mga believers na tumaligod sa pananampalataya. Na kung saan ang sabi ng aklat ng Hebrews ay nakakatakot yung kanilang kalagayan. At hindi na sila maaaring baguhin pa ng pagsisisi. Sabi ni Ellen G. White sa Desire of Ages, through faith, we receive the grace of God. But faith is not our Savior. Hindi yung pananampalataya natin ang ating tagapagligtas. It earns nothing. It is the hand by which we lay hold upon Christ and appropriate His merits, the remedy for sin. So para siyang kamay na iniunat mo, din ang gagawin ng Diyos, ililigtas ka niya. Iaangat ka niya kung ikaw man ay nahuhulog sa isang pumunoy o sa isang karagatan. Sabi pa na Ellen White, furthermore, she also mentioned that grace is unmerited favor and the believer is justified without any merit of his own. Wala kang merit sa iyong pagsampalataya. Lahat ng merit kay Jesus.
without any claim to offer to God. Kasi ang grace, ang biyaya ng Diyos, kung tutusin, hindi tayo deserving. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Inalay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Ngayon, pag-usapan natin ng mabilis yung repentance. Ang repentance, sabi nga ng aklat ng Acts chapter 2:38, and Peter said to them, "Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So, importante po yung repentance. Kasi hindi mo po pwedeng i-claim na ikaw ay may pananampalataya and yet, hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan. Kasi kapag ikaw ay nagrepent, ibig sabihin niyan, tinatalikuran mo yung iyong dating buhay, yung iyong kasalanan. Pinagsisisihan mo siya. Ang sabi nga, the word repentance is a translation of the Hebrew nakam. Nang ibig sabihin ay to be sorry, to repent. Yung Greek equivalent naman niya ay metanoia, which means to change one's mind, to feel remorse, to repent. Genuine repentance result in a radical change in attitude toward God and sin. So once na ikaw pala ay mag-repent, magsisi, talagang magiging iba yung pagtingin mo sa kasalanan at magiging iba yung tingin mo sa Diyos na kung saan aayawan mo na yung pamumuhay at paggawa ng kasalanan. Sabi nga, although repentance precedes forgiveness, ito'y galing sa ating fundamental beliefs, sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessing of God. In fact, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. Kahit yung ating repentance, regalo yan ng Diyos. The Holy Spirit draws sinners to Christ in order that they may find repentance, this heartfelt sorrow for sin. Kaya ang role ng Holy Spirit sa ating kaligtasan ay napaka-importante. Siya ang tinig na bumubulong sa ating mga tenga upang tayo ay makaramdam ng pagsisisi sa mga bagay na ating nagawa. Ngayon, pag-usapan natin ng mabilis ang justification. Ano ba yung justification? Ang pinakatagalog niyan ay pag-aaring ganap. Ano po? Sabi nga, justification is the divine act. Ito yung gawa ng Diyos by which God declares a penitent sinner righteous. Pansinin nyo ang tao daw ay declared, pinuroklama na matuwid. Or regard him as righteous. Justification is the opposite of condemnation. Parang ganito yan. Ang word na justification is actually a word of the court. Isa siyang salita na ginagamit sa korte nung panahon nila Paul. Halimbawa, ako ay nagkasala. At kapag napatunayang guilty ako sa kasalanan ko, ang hatol sa akin ay condemnation. Hahatulan talaga ako sa kasalanan ko. Pero, kapag merong isa na tumubos sa akin, tinanggap yung hatol na para sa akin, ang gagawin sa akin ng judge, ide-declared akong matuwid. Hindi ako ginawang matuwid, kundi dineclared akong matuwid. Itinuring na para bagang hindi na nagkasala. Bakit? Kasi may tumanggap ng punishment na dapat ay sa akin. Ano po? Kaya dito may kita natin na ang justification, ito'y gawain ng Diyos. Na kapag tinignan ka ng Diyos at nasumpungan kang may Kristo sa buhay mo, hindi titignan yung buhay mo para hatulan ka, kundi ang titignan yung buhay ni Jesus at idideklara kang walang kasalanan. Bakit? Kasi binayaran na ni Jesus yung ating mga kasalanan. Sabi nga, the basis for this justification is not our obedience, but Christ. Yung perfect obedience ni Kristo ang naging basihan ng pag-declare sa atin na matuwid. For through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one man's obedience, many will be made righteous. Tayo ay ibinilang na matuwid. Sabi pa nga ni Ellen G. White, righteousness is obedience to the law. The law demands righteousness, and this the sinner owes to the law, but he is incapable of rendering it. The only way
in which he can attain to righteousness is through faith. By faith, he can bring to God the merits of Christ, and the Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Pansinin nyo yung righteousness ay obedience ito talaga sa kautusan. At ang law, nagde-demand siya ng matuwid o perpektong pagsunod. But, he is incapable. Yung tao, hindi niya kayang masunod ito. Hindi niya kayang perfectly obeyed ang kautusan. Kaya ang sabi diyan, the only way, ang tanging paraan in which we can attain to righteousness is through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith, ating maibibigay o maipapakita, maihaharap sama yung merit ni Kristo. At tatanggapin naman ito ng Panginoon, yung obedience ni Kristo on our account. Nakuha natin? Christ's righteousness is accepted in place of man's failure. And God receives pardons, justifies the repentant believing soul, treat him as though he were righteous, and loves him as he loves his Son. Ang galing ng Diyos, no? Talagang dahil hindi natin, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili, hinayaan niya na yung ginawa ni Jesus ang siyang makapagligtas sa atin. Kaya nga, yung basis ng justification na ito ay hindi yung ating obedience, kundi yung kay Kristo. Ang sabi nga ng Titus 3:5, He gives this obedience to those believers who are justified freely by His grace, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. And through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed to us. We are right with God because Christ our substitute. Kasi si Kristo yung namatay. Alam naman natin na dapat talagang may dumanak ng dugo. Dapat merong mamatay. Pero dahil kapag tayo ay namatay, wala na tayong pag-asa, hinayaan niya na si Jesus ang mamatay on our behalf. Sabi pa nga sa ating fundamental beliefs, page 139, Paul said, made Him knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. As repentant sinners, we experience full and complete pardon. Yung pagpapatawad sa atin ng Diyos, hindi po yan, bahagya. Hindi yan konti lang. Kundi yan po ay kumpleto. Ano po? So sa ngayon, mga kapatid, medyo mahaba wala itong lecture na ginawa ko. Kasi meron siyang sanctification, nandyan din yung perfection, andyan din yung adoption, at andyan din yung glorification. Hindi natin to i-consume ngayon, pero next time ay itutuloy po natin yung discussion sa sanctification. Ano po? Sa ngayon, at least nakikita nating malinaw na the very reason why God needs to save us because of the reality of sin. Totoo, ang kasalanan. At ang ginawa ng kasalanan, kinurap niya, hindi lamang yung ating action, kundi pati yung ating puso at yung ating isipan. Kaya naman ang Diyos ang nag-initiate ng kaligtasan at ang Diyos ang nagligtas sa atin. Tandaan natin, we are justified by faith dahil sa biyaya ng ating Panginoong Yesus. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay justified and saved by grace through faith, hindi na natin susundin ang utos ng Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos, yung manifestation nito sa ating buhay, ang nagpapatunay na tayo po ay ligtas. Hindi ito ang basihan para tayo maligtas, pero ito ay patunay na binago ka ng biyaya ng ating Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. So ito lamang po yung ating mensahe ngayong pong gabi. God bless po and happy Sabbath.